Wala nang duda sa kapangyarihan at jurisdiction ng Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po ang basa ng impeachment court at ng prosecution sa pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon ng bise laban sa impeachment proceedings. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ngayong dinismiss na ng Supreme Court ang petisyong kumwestiyon sa impeachment proceedings noon sa Kamara, sinabi ngayon ng Senate Impeachment Court na lubos o absolute na ang jurisdiksyon ng Korte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang impeachment court na raw ang tanging may hawak ng kapangyarihan para litisin at desisyonan ang kaso. Hindi raw naging bahagi ang Senado ng anumang petisyong isinampa sa Supreme Court laban sa Kamara. At hindi minana ng impeachment court ang anumang legal disputes doon at hindi rin naman ito lilitisin ng korte. At dahil fully insulated o ganap na hiwalay ang impeachment court sa anumang nangyari sa Kamara, magsisimula ang korte sa tinawag nitong blank slate. Pasanin daw ng prosekusyon na patunayan ang kanilang mga akusasyon at sisiguruhin naman ng korte na mabibigyan ng due process si Duterte alinsunod sa garantiya ng saligang batas na ang nasasakdal ay ipinagpapalagay na inosente. Wala raw itong magiging ibang batayan, kundi ang konstitusyon, ang kanilang mga panuntunan, ang batas at ang ebidensya na ihaharap sa korte. Para naman sa prosekusyon, malinaw sa kanila ang ibig sabihin ng desisyon ng Supreme Court. So what the Supreme Court decision settled is the forum. So what's clear now is that the proper forum is now the impeachment court. So if the Vice President has answers, she must present them here, no? Before the impeachment court. If she has evidence, she must show it here. Matatanda ang pinadedeklara ni na Duterte at grupo ng mga abogado bilang unconstitutional ang mga ginawang pagdinig at proseso sa Kamara para ma-impeach ang bise. Pero sabi ng Korte Suprema, moot na ang usapin o wala nang saysay para magbigay pa ito ng ruling dahil hindi na ito makakaapekto sa issue ngayong nasimulan na sa Senado ang paglilitis. Ito po'y bilang pagpapatibay sa exclusive power ng House of Representatives to initiate all cases of impeachment. Pagpapatibay sa exclusive power naman ng Senado to try and decide all impeachment cases. I hope that with this decision of the Supreme Court, sana natapos na yung mga issues na ibinabato kaugnay ng naging proceeding ng Justice Committee. Sinisikap naming kunan ng reaksyon ang mga abogado ng bise, pero wala pa silang tugon. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.